Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 471, pagbubuo ng espada. Pagkatapos sabihin ni Lin Fang ang mga salitang iyon, nagsimulang lumitaw ang maraming sword lights. 36 na espada ang lumabas mula sa kanyang katawan, na nagpakalat ng napakatalim na ilaw. Kasabay nito, gumalaw din ang 36 na babae, lahat sila ay sumugod sa porma sayon. Makukulay na mga laso ang lumilitaw sa hangin habang ginagamit ng mga babae ang kanilang mga laso upang hawakan ang mga espadang iyon. Ang kanilang mga silhouette pagkatapos ay kumikislap habang sila ay tumaas ng mas mataas sa hangin. Ang 36 na babaeng iyon ay sabay-sabay na umaatake, ang kanilang mga laso ay marahas na kumikislap habang sila ay sumugod sa hangin. Ang mga espadang hawak nila gamit ang kanilang mga laso ay lumilikha ng nakakatakot na hagong. Nagsimulang magsabay-sabay ang hagong na tunog mula sa bawat espada at lumikha ng kakaibang tunog ng pagsipol sa hangin. Ang mga porma sayon ng mga babaeng iyon ay tumpak at katanji-tangi. Sa maliliit na porma sayon, nagawa nilang sugpuin ang mga cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer, at sa sandaling iyon, ginagamit nila ang 36 na Celestial Swords Formation. Biglang tumingin si Shihuan ng sobrang tensyon nakita na lamang niya ang 36 na espada at pagkatapos ay marahas na sumugod sa hangin hanggang sa ang bawat espada ay nakaturo sa kanya. Ang chi mula sa mga espadang iyon ay nakakatakot. Isang nakakaawang pagbubuo ng espada, sa tingin mo ba ay kapakipakinabang ang ganoong bagay laban sa akin? Mayabang na sigaw ni Shihuan. Nang inag ang kanyang katawan at iniunat niya ang kanyang mga kamay, nagpakawala ng dragang baha sa kalangitan. Empowered Sword. Sigaw ni Lin Fang. Ang 36 na babae ay biglang naglabas ng kanilang dalisay na chi na sumugod sa kanilang mga makukulay na laso patungo sa mga espada. Ang dalisay na chi pagkatapos ay sumugod sa mga espada sa dulo ng mga laso. Lalong tumindi ang hagong ng mga espada. Ang lakas ng mga espada ay nadagdagan ng sila ay nagsimulang mag-buzz ng mas malakas at nanginginig sa hangin. Tur. Inilabas ng baha na dragon ni Shihuan ang mga pangil nito at itinaas ang mga kuko nito. Habang ang mga espada ay lalong naging marahas sa hangin. Ang mga espada ay biglang lumikha ng napakalakas na tunog ng pagsipol sa hangin. Di nagtagal, lumilitaw ang nakakasilaw at nagniningning na mga ilaw mula sa dulo ng bawat espada, na tumagos sa kapaligiran patungo sa baha ni Shihuan. Ang mga nakakatakot na sword light na iyon ay tumagos sa katawan ng baha ng dragon. Sa isang iglap ay tuluyan ng nawasak ang dragon. Bukod pa rito, kahit na mukhang bahagyang hamina ang mga sword light na iyon, mayroon pa rin itong nakakatakot na kapangyarihan na sumugod patungo kay Shihuan. Ha! Sumimangot si Shihuan. Ang pagbuo ng espada na iyon ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Boom! Isang malakas na purong chi ang namuo sa hangin at bumuo ng isang pader na nagpabagal sa mga ilaw ng espada, ngunit tulad ng dati, hindi nito nagawang harangan ang mga ito. Pahinga! Sigaw ni Shihuan. Lumakad siya pasulong at naglabas ng nakakatakot na purong chi mula sa kanyang katawan. Isang baha na dragon ang umungal at pagkatapos ay binomba patungo sa mga ilaw ng espada. Ang mga ilaw ng espada ay sumabog sa maraming maliliit na ilaw na tila mga bituin bago sila nagkalat. Mga na espada. Sigaw ni Lin Fang na parang isang makapangyarihang general na namumuno sa kanyang mga tropa. Sa himpapawid, sa itaas ng Shihuan, maraming silhouette ang lumitaw. Sinamantala ng 36 na babaeng iyon ng isang maliit na puwang at nakakuha ng kompletong kalamangan sa labanang ito. Ang mga anino ng espada ay sumugod sa kapaligiran at ang mga ilaw ng espada ay nagsimulang sumugod patungo kay Shihuan mula sa itaas na parang mga shooting star. Ang 36 na espadang iyon ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis sa himpapawid at lumikha ng kakaibang anino ng mga espada mula sa kanilang mga after images na nagsimulang umatake kay Shihuan. Ang 36 na Celestial Sword Formation ay isang battle formation na kinuha ni Lin Fang mula sa mga alaala ng Zun Chi Layer Cultivator. Napakahirap gamitin dahil nangangailangan ito ng 36 na tao na gumamit ng espada. Kailangang mayroong 36 na kaluluwa na konektado sa perpektong pag-synchronize upang makontrol ang 36 na espada sa porma sayon. Itinuro ni Lin Fang sa mga kababaihan na ang pagbuo ng espada at ang resulta ay hindi masama. Magwala. Galit na sigaw ni Shihuan. Ang kanyang baha na dragon ay patuloy na nag-swipe ng mga kuko nito laban sa mga espada, na lumikha ng maraming shockwave sa hangin. Mayroong hindi mabilang na mga ilaw ng espada at maraming mga espada sa hangin upang labanan. Nagpatuloy si Shihuan sa pag-atake na parang baliw, nagsisimula na siyang mapagod sa porma sayon na ito at lumalaki ang panganib. Ito ang isa sa mga pangunahing layunin ng pagbuo ng espada, ito ay lalakas sa paglipas ng panahon. Mas malakas. Patayin lahat dito. Gaano kamangmang ang isang tao? Nagbibiro ka ba? Malamig na sabi ni Lin Fang na nagpahila kay Shihuan ng mahabang mukha. Nang dumating siya, kumilos siya ng may labis na pagmamataas na parang patay na si Lin Fang at ang kanyang hukbo. Naisip niya na sa ilang paggalaw ay madudurog niya si Lin Fang at ang kanyang hukbo hanggang sa mamatay. Ipinagpalagay niya ito dahil siya ay nasa ika-6 na layer ng Zuan Chi, naisip niya na mayroon siyang sapat na lakas upang madaling mahawakan si Lin Fang at ang kanyang hukbo. Nawala ang kanyang pagmamataas at kinukutsa siya ni Lin Fang sa harap ng lahat. Ang pagbubuo ng espada na iyon ay nagdudulot sa kanya ng napakaraming problema, habang ang mga taong minamaliit niya ay nanonood ng may mapanuksong ekspresyon. Tur. Isang nakakatakot na dagandong ng hayop ang pumuno sa hangin. Biglang pinakawalan ni Shihuan ang kanyang Flood Dragon Spirit. Pahinga. Sinalubong ni Shihuan ang kanyang dalawang kamao at nagsimulang magpalabas ng mapanganib na hangin. Ang mga anino na espada ay agad na naputol mula sa malakas na enerhiya. Flood Dragon Warp Fist.
Sigaw ni Shihuan. Isang walang katapusang daloy ng mga kamao ang binumba ang kapaligiran sa lahat ng direksyon. Iyon ang kanyang bersyon ng Flood Dragon Warp Fist. Ang Flood Dragon Warp Fist ni Shihuan ay mas malakas kaysa sa bersyon ni Shikiyong. Siya ay may higit na mas mahusay na pangunawa at kontrol sa kapangyarihan kumpara sa kanyang anak. Boom! Isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ang sumalakay sa kapaligiran at mabilis na lumabas sa mga espada na parang mga alon. Ang enerhiya ng espada at ang Flood Dragon Warp Fists ay nagbanggaan sa hangin na may hindi mabilang na dami ng mga pagsabog. Mamatay. Si Shihuan ay sumugod pabalik upang lumikha ng isang agwat sa pagitan nila. Bumagsak ang katawan niya sa langit, sinusubukan niyang tumakbo palabas ng formation at sabay atake sa isa sa mga babaeng nasa ibabaw niya. Ang kanyang nakakatakot na kamao ay gumagapang sa kalangitan at winasak ang lahat ng bakas ng mga anino ng espada sa landas nito. Swordwind. Sigaw ni Linfang sa mahinahon at malamig na boses. Sabay-sabay na gumalaw ang 36 na babae, napakaliksi nila at napakahusay na nakaayos. Kahit na kailangan nilang tumuon sa kanilang mga puso at kaluluwa na konektado, mayroon pa rin silang kapangyarihan na sundin ang mga utos ng individual ng may katumpakan. Sabay-sabay na umatake ang 36 na babae gamit ang kanilang mga espada. May mga espadang sumusugod sa bawat direksyon. Nagbutas sila sa hangin at dumiretso sila sa Shihuan. Nakikita ng karamihan ang mga puting ilaw na nilikha ng mga espadang iyon, nakakatakot, naroon din ang malakas na lakas ng hangin na nakapalibot sa mga espada, na nag-aalis ng air resistance. Natigilan si Shihuan. Nakita niya ang lahat ng mga espada sa paligid niya na sumugod patungo sa kanyang direksyon. Ang pagbuo ng espada ay nakakatakot at ang mga babaeng iyon ay napakahusay. Hiniram pa nila ang lakas ng hangin para mapabilis ang pag-ataking iyon. Tawag ng Flood Dragon. Galit na sigaw ni Shihuan. Pinagsalikop niya ang kanyang dalawang kamay at umatake patungo sa open air. Isang nakakatakot na tawag ng baha ng dragon ang pumuno sa hangin at tila hindi mabilang na mga dragon ng baha ang lumitaw sa hangin. Ang hindi mabilang na mga dragon ng baha ay nagsimulang sumugod patungo sa mga paparating na espada. Isang hindi kapanipaniwalang puwersa ng kontra ang nagtulak sa katawan ni Shihuan pabalik. Inikat niya ang ulo niya, saka siya sumigaw. Kayong apat, bakit hindi niyo siya pinatay? Ang apat na cultivator ng ikalimang layer ng Zuan-Chi ay nanunood lamang ng labanan, naisip nila na dahil nakikipaglaban si Shihuan, hindi na nila kailangang gumawa ng anuman dahil madali niyang haharapin si Linfang. Gayunpaman, iba ang takbo ng labanan sa inaasahan nila. Si Shihuan ay nakikipaglaban sa 36 na kababaihan at lahat ay nabihag ng labanan, hanggang sa tuluyan na nilang nakalimutan si Linfang. Sa sandaling marinig nila si Shihuan, agad silang tumingin kay Linfang. Sa katunayan, ang 36 na babaeng iyon ay abala kay Shihuan, ngunit ang pagpatay sa kanya ay hindi magiging simple. Bukod pa rito, kung hindi sila inuutusan ni Linfang, hihina ang battle formation at madali itong masira ni Shihuan. Si Linfang ay walang ibang makapangyarihang eksperto sa pagtatago, kaya walang ibang maaaring makagambala. Kung hindi nila pinatay si Linfang ngayon, kailan nila ito gagawin? Kung papatayin nila si Linfang, ang battle formation ay magsisimulang maghiwa-hiwalay. Ang apat na cultivator ng ikalimang Zuan-Chi layer ay naglabas ng kanilang nakamamatay na enerhiya at lumipat patungo kay Linfang, mabilis silang nakarating sa kanyang harapan. Pinatay lang ni Linfang ang isa sa kanilang mga kasama, kaya gusto nilang maghiganti. Hindi nila palalampasan ang gintong pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga likas na kakayahan ni Linfang ay masyadong nakakatakot para payagan siyang mabuhay. Nang maramdaman ni Linfang ang kanilang nakamamatay na enerhiya, dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa apat na tao. Malamig siyang ngumiti. Ngayon, tatangkain nilang patayin siya. Akala ba nila na lambot na siya ngayong mag-isa na lang siya? Binuksan ni Linfang ang kanyang kamay at pinakawalan ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Kasabay nito, maraming ilaw ang nagsimulang kumikislap nang lumitaw ang 36 na espada. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng mga espadang iyon ay naging sanhi ng panginginig ng mga gulugod ng mga tao. 36 na espada. Ano ang ginagawa niya? Tumiit ang mga balintataw ng mga nanonood. Ang 36 na babae ay abala na sa pakikipaglaban kay Shihuan. Ano ang gustong gawin ni Linfang sa 36 na espadang iyon? Siya ba mismo ang gagamit ng lahat ng 36 na espada? Imposible. Iyon ay isang katawa-tawa na ideya. Maaaring palitan ng isang tao ang isang grupo ng mga tao. May mga ilusyon na pormasayon, nakamamatay na pormasayon, mga pormasayon ng labanan at hindi mabilang na iba pang pormasayon. Ngunit lahat sila ay nangangailangan ng mga grupo ng tao na gagamitin, ngunit ang 36 na kababaihang iyon ay abala na sa paggamit ng 36 na Celestial Swords Formation para lumaban. Kailangan nilang tumuon sa kanilang kasalukuyang laban, mayroon bang ibang grupo ng 36 na eksperto si Linfang na nakatago sa loob ng kanyang mga tropa? Paano niya pinaplanong gamitin ang mga espadang iyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 472, One-Man Battle Formation. Pinalibutan ng apat na cultivator ng ikalimang Zuan-Chi layer si Linfang. Kahit na kayang kontrolin ng 36 na kababaihan ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan-Chi, kinailangan ni Shihuan, Linfang na lumaban ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka, sabi ni Duan Tian lang habang nakatitig kay Linfang na may kasamang ngiti. Sinulyapan ni Linfang si Duan Tian lang at walang pakialam na sinabi. Hindi ka papatay, kaya hindi ako maaaring mamatay. Masyado kang kumpiyansa sa sarili mo.
Kahit na ikaw ay sapat na malakas upang harapin ang isang cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer, ikaw ay nakaharap ngayon sa apat na cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer. At saka, paano mo balak pang hawakan ang 36 na espada ng mag-isa? Tanga, kaya mo bang lumikha ng porma sayon ng mag-isa? Sa tingin ko ay hindi, maliban kung meron ka pang 36 na babae na nagtatago sa loob ng tropa mo. Sabi ni Duan Tian lang habang malamig na nakangiti. Pero hindi niya maiwasang humanga kay Lin Fang. Si Lin Fang ay dumaan na sa napakadelikadong labanan noon at palaging nananalo. Bukod dito, palagi siyang lumalakas sa bawat laban. Kung ang kalaban ni Lin Fang ay mahina, ito ay dahil siya ay masyadong malakas, ngunit kung ang kanyang kalaban ay malakas, kung gayon siya ay magiging mas malakas. Ang mga tao namangha. Si Duan Tian lang ay nagsasalita na parang patay na si Lin Fang. Naguguluhan pa rin si Duan Tian lang. Sino ang nagsabi na hindi ko makontrol ang 36 na espada ng mag-isa? Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Pagkatapos ay bigla niyang pinakawalan ng kanyang purple spirit at sa isang iglap, lumitaw ang 36 na purple na galami, na bumubuo ng mga armas na humawak sa 36 na espada. Kasabay nito, pinakawalan ni Lin Fang ang kanyang kaluluwa at ginamit ang kanyang surplus souls technique, hindi mabilang na mga surplus na kaluluwa ang tumagos sa purple tentacles. Ang mga espadang iyon ay hindi lamang kinokontrol ng purple spirit ni Lin Fang kundi pati na rin ng maraming kaluluwa. Ang bawat espada ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ni Lin Fang, ito ay eksaktong kapareho ng kung talagang mayroon siyang 36 na braso, ang pakiramdam ay pareho. Ang nag-iisang galaw na iyon ay nagdulot ng malakas na tibok ng puso ng mga tao, lahat sila ay blanko na nakatingin kay Lin Fang. Ang 36 na espada ay nagsimulang manginig at naglalabas ng mga hagong na tunog sa hangin. Isang lalaki ang kumokontrol sa lahat ng 36 na espada. Ang kakayahan ng isang solong tao ay talagang limitado, ngunit may walang katapusang mga posibilidad sa landas ng paglilinang. Para kang palaka sa ilalim ng balon, napakaliit ng pananaw at kaunting karanasan, kaya hinuhusgahan mo ang mundo base sa sarili mong kakayahan. Umasta ka na parang alam mo ang lahat, pero wala ka talagang naiintindihan. Sabi ni Lin Fang habang nakatingin kay Duan Tian lang, na ikinagulat niya. Nakakagulat na makontrol ni Lin Fang ang 36 na espada, ganito ba ka-simple para sa kanya? Nang marinig ng mga tao si Lin Fang, naging sanhi ito ng malalim na pagmumuni-muni ng lahat. Sa katunayan, ang lakas ng isang ordinaryong tao ay limitado ngunit pagdating sa maraming mga landas ng paglilinang, mayroong hindi mabilang na mga posibilidad. Sa landas ng paglilinang, ang isang solong tao ay may milyon-milyong paraan upang makamit ang kanilang layunin. Walang itinuring na imposible. Si Lin Fang ay patunay dahil kaya niyang kontrolin ang 36 na espada ng mag-isa, na itinuturing ng iba na imposible. Ang apat na cultivator na iyon ng ikalimang Zuan Chi layer ay malamig na tumitig kay Lin Fang. Bahagya silang nataranta. Ilang sandali bago, pinatay ni Lin Fang ang kanilang kasama. Kung may pagkakataon si Lin Fang, bakit hindi niya sila pinatay? Kung talagang may kapangyarihan siyang patayin ang mga ito, hindi ba't patay na sila? Sasalakayin ko, tulungan niyo akong dalawa, Lang Chi, manatili ka sa likod ko bilang suporta. Sabi ng isa sa apat na cultivator sa tatlo pa. Tumanggo silang lahat bilang pagsang-ayon. Ang taong nagsalita pa lang ay may espiritu ng espada kaya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ang pinakaangkop na harapin ng pagbuo ng espada. Ang apat na cultivator ay sabay-sabay na nagpakawalan ng kanilang mga espiritu. Ang direktang nakaharap kay Lin Fang ay may espiritu ng espada, tila napakatalon nito. Ang dalawa sa kanyang gilid, bawat isa ay may talon na espiritu na tila brutal. Ang huling tao ay may espiritu ng hayop, ito ay isang masamang lobo na may itim na mukha. Mamatay. Sigaw ng may espiritu ng espada. Ang kanyang silweta ay kumikislap habang ang kanyang espada ay nagbuga ng malamig na ilaw na dumiretso patungo kay Lin Fang. Ang espada ay napakalakas at sinisipsip ang lahat ng enerhiya mula sa kapaligiran habang umaatake ito. Nakakatakot na sword energy. Naisip ang karamihan sa lupa habang nakatingin sa langit. Nakakasilaw ang espadang iyon at lumikha ito ng bagyo sa hangin saan man ito dumaan. Naglabas ito ng mga dumadagandong na dagandong sa kapaligiran, tulad ng mga kulog. Kung may iba pang kaharap ang taong iyon, napatay na sila sa isang iglap. Gaya ng inaasahan, ang isang sword cultivator ng ikalimang layer ng Zuan Chi ay napakalakas. Empowered sword. Sigaw ni Lin Fang sa malalim na boses. Sa isang iglap, ang kanyang 36 na espada ay nagsimulang sumipsip sa kanyang chi at naglabas ng isang malakas na enerhiya ng espada. Isang nakakatakot na sword energy ang lumitaw na naging sanhi ng panginginig ng mga kalaban ni Lin Fang. Nakakabigla ang sword energy na iyon. Mamatay. Sigaw ng isa sa apat na cultivator ng napakalakas. Katulad ng mga dahon ng taglagas na nahuhulog sa hangin, dalawang naglalakihang mga talim ang gumapang sa kalangitan patungo sa direksyon ni Lin Fang, ang kapaligiran ay tila pinuputol ng kanilang mga talim. Pumunta ka, sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang 36 na espada ay nagsimulang manginig at manginig. Isang matalim at nakasisilaw na puting liwanag ang lumabas mula sa bawat espada, ang buong kalangitan ay napuno ng puting liwanag. Ang kanyang mga sword lights ay nagmistulang mga shooting star sa langit habang ang mga ito ay gumagapang sa kalangitan sa isang kisap mata. Sas! Isang matinding piercing sound ang pumuno sa hangin, ang sword lights ni Lin Fang ay napakabilis na hindi ito maimagine. Sa isang iglap, inatake nila ang sword energy ng ikalimang Zuan Chi layer cultivator at diretsyong tumusok dito. Ang cultivator na iyon ay biglang nagmukhang desperado at walang pag-asa. Gusto niyang tumakas ngunit huli na ang lahat. Masyadong mabilis ang mga puting ilaw.
Nakita lamang ng mga tao ang liwanag ng espada na marahas na tumagos sa hangin. Kaagad pagkatapos, nagsimulang manginig ang katawan ng taong iyon. May malinaw na sugat sa kanyang dibdib, ang liwanag ng espada na iyon ay diretsyong tumagos sa kanyang dibdib. Nakakatakot na espada. Nanginginig ang mga tao. Si Lin Feng, nag-iisa, ay ganap na nakontrol ang 36 na espada at nagamit ang 36 na Celestial Sword Formation, napakahusay. Madaling mapatay ni Lin Feng ang mga cultivator ng ika-5 layer ng Zuan Qi, maaaring maging ang mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Qi. Boom! Habang ang mga tao ay nakatitig sa bangkay na nahuhulog mula sa langit, ang 2 blade cultivator ay inatake si Lin Feng. Gayunpaman, si Lin Feng ay gumalaw na parang hangin at nawala sa kanyang orihinal na posisyon. Iniiwas niya ang mga talom ngunit ang presyon na dulot ng mga talom na iyon ay tumama pa rin sa kanyang katawan na lumikha ng isang masakit na sensasyon. Ang 2 blades cultivator na iyon ay hindi tumigil sa pag-atake, sila ay tumalikod at ang kanilang mga blades ay muling sumugod patungo kay Lin Feng. Marami na silang nalabanan sa buong buhay nila, kahit na si Lin Feng ay napakalakas at napatay ang kanilang mga kasama, hindi sila maabala at ipagpapatuloy ang laban. Awu! Biglang umungol ang isang lobo. Ang taong may espiritu ng lobo ay naging lobo at itinapon ang sarili kay Lin Feng. May mga nagbabantang kislap na kumikislap sa kanyang mga mata habang siya ay naglalazles gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Pag-aayos ng espada. Sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang 36 na espada ay nahati sa 3 magkakahiwalay na grupo ng 12 espada. Ang bawat grupo ng mga espada ay gumagalaw sa direksyon ng 3 cultivator. Ang mga espada ay nagpalabas ng napakalakas na tunog ng paghiging patuloy. Ang enerhiya ng talom ay bumangga sa mga espada at lumikha ng isang nakakatakot na pagsabog sa hangin. Ang may beast spirit ay ang pinaka-vulnerable sa sword formation, magagamit lang niya ang kapangyarihan ng kanyang mga kuko upang isa-isang harangin ang bawat espada, ngunit hindi magiging madali ang pagharang sa 12 espada. Bukod dito, kinokontrol sila ni Lin Feng gamit ang kanyang kaluluwa. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na samantalahin ang bawat pagbubukas. Hindi titigil si Lin Feng sa pakikipaglaban hanggang sa makita niya ang dugo ng kanyang mga kaaway. Sa sandaling iyon, kumilos si Lin Feng at sumugod patungo sa may espiritu ng hayop habang naglabas siya ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya at pinalamutian ang itim na nakamamatay na espada sa kanyang kamay. Si Lin Feng ay mukhang isang Diyos ng kamatayan. Tapos na, isa sa kanila ang mapapahamak. Naisip ng karamihan nang makita nila ang nakamamatay na espada ni Lin Feng na tumutusok sa kapaligiran. Awu! Napaungol ang may espiritu ng hayop. Ang kanyang itim na lobo na mukha ay mukhang kahindak-hindak habang siya ay hamampal sa direksyon ni Lin Feng. Tumikha ito ng napakalaking pagsabog laban sa nakamamatay na enerhiyang nakapalibot kay Lin Feng. Mamatay! Sigaw ni Lin Feng. Habang naglalazlas ang kanyang mga kuko, ang 12 ilaw ng espada ay tumagos sa likod ng tao at sumambulat sa kanyang dibdib, na lumikha ng ulan ng dugo at dugo. Kasabay nito, hindi napigilan ni Lin Feng ang kanyang mga galaw at ang kanyang nakamamatay na espada ay agad na tinanggal ang ulo ng tao. Ang isang may espiritu ng hayop ay hindi na nagkaroon ng oras upang magbigay ng isang kakilakilabot na tili bago naalis ng espada ang kanyang ulo. Patay na siya. Nanginginig ang mga tao. Nakakatakot si Lin Feng. Kinatay niya ang mga cultivator ng ika-5 layer ng Zuan Qi na parang mga manok. Kalmado siyang lumingon sa hangin, may natitira pang 2 cultivator. Ang silhouette ni Lin Feng ay kumikislap, ang 12 espada ay nagsimulang tumunog at pagkatapos ay agad na bumaril sa hangin patungo sa direksyon ng 2 natitirang cultivator. Sword Rain. Sigaw ni Lin Feng sa malalim na boses. Ang 36 na espada ay tila naging kurtina ng ulan na bumagsak sa 2 natitirang magsasaka. Isang napakalaking ulan ng maliliit na espada ang pumalibot sa kanila sa bawat direksyon. Tapos napatay na sila. Si Lin Feng ay sobra para sa kanila. Maraming tao ang napabuntong hininga nang makita nila ang 2 pagod na cultivator na inilagay sa kaawa-awang kalagayan ng mga espada ni Lin Feng. Bukod dito, si Lin Feng ay kalmado lang na nakatingin sa kanila na parang tigre na nakatingin sa kanyang biktima. Ang mga tao sa Holy Courtyard ng Zuyu ay humihingal sa pagkamanghang ngunit sa parehong oras, ayaw nilang manalo si Lin Feng. Pumunta si Lin Feng dito. Para patayin sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 473, nakasisindak na layunin ng espada. Anuman ang resulta na naisin ng mga miyembro ng Holy Courtyard, ang resulta ng labanan ay hindi mababago. Ang 2 cultivator ng ika-5 Zuan Qi layer ay nagpupumilit sa loob ng sword formation ni Lin Feng. Hindi sila makatakas, ang 36 na espadang iyon ay tila nabuo sa hindi mabilang na maliliit na ilaw ng espada na bumagsak tulad ng ulan mula sa langit. Akala mo ba malakas ka para patayin ako? Dumating si Lin Feng sa harap ng sword curtain. Parang yelo ang boses niya. Ang 5 iyon ay dumating upang tulungan si Duan Tian lang na patayin si Lin Feng. Akala nila ay magiging madali para sa kanila na patayin si Lin Feng, ngunit sa sandaling iyon, madali silang nadudurog ni Lin Feng. Ang 2 taong nakakulong sa ulan ng mga espada ay mukhang nakakaawa at nakamamatay na mapatla. Dumating sila upang patayin si Lin Feng, ngunit pinaglalaroan lamang niya ang kanilang buhay. Kaya niyang patayin ang mga ito kahit kailan niya gusto. May gusto silang sabihin ngunit wala silang oras na magsalita at tanging may pagtanggol lang. Natakot sila na agad silang papatayin ni Lin Feng kapag nagsalita sila. At ano ang naging resulta? Gumawa ng hakbang si Lin Feng at dumating sa itaas ng sword curtain. Ang 2 taong iyon ay hindi na makakayanan pa ng mas matagal ngunit si Lin Feng ay hindi pa rin nag-aaksaya ng oras.
Ang kanyang nakamamatay na espada ay nahulog mula sa langit, direkta patungo sa kanila. Arg! Namumula ang mga mata ng dalawang magsasaka nang maramdaman nila ang nakamamatay na espada ni Lin Fang at bumigkas sila ng mahabang sigaw ng paghihirap. Walang silbi, wala silang magawa habang napapaligiran ng espadang ulan. Hindi rin nila kayang labanan ang nakamamatay na espada ni Lin Fang. Boom! Ang isa sa kanila ay umatake gamit ang kanyang talon at sinubukang harangan ang espada ni Lin Fang, ngunit sa isang iglap ang enerhiya ng espada ni Lin Fang ay tumagos sa atake at tumagos sa kanyang puso. Marahas na sumigaw ang isa pang magsasaka, hindi na niya nakayanan ang sakit, pakiramdam niya ay nasusuka siya sa pressure. Pilit siyang nagpupumiglas para makatakas. Biglang isang maliit na espada ang tumusok sa kanyang katawan na naging dahilan upang siya ay marahas na manginig sa sakit at namatay sa ilalim ng hindi mabilang na maliliit na espada na patuloy na nagpaulan sa kanya. Ang mga cultivator ay nakulong sa loob ng ulan ng maliliit na espada, kaya ang kanilang mga katawan ay puno ng libu-libong maliliit na sugat bago sila namatay, pareho silang namatay ng malungkot. Patay na sila. Ang 5 cultivator ng ikalimang Zuan Qi layer ay namatay lahat sila ay pinatay ni Lin Fang. Nakita ng karamihan na ibinuka ni Lin Fang ang kanyang kamay at ang lilang espiritu ay nasisipsip pabalik sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang palad, kasama ang mga labis na kaluluwa. Ang 36 na espada, ang lilang espiritu, at ang labis na mga kaluluwa ay hinigop, na naiwan lamang ang 4 na bangkay na natitira. Si Lin Fang ay bumalik sa kanyang normal at kalmadong-kalmado, ngunit ang mga nanonood ay nagulat. Si Lin Fang ay hindi kapani-paniwala. Ang bilis ng kanyang pagsulong sa landas ng paglilinang ay kahanga-hanga. Sa bawat oras na lumaban siya, magiging mas malakas siya kaysa sa huling pagkakataon. Walang pagkakataon na tumigil si Lin Fang sa paglakas. Sa tuwing may darating para sa kanyang buhay, minamaliit ng kanyang mga kalaban ang bilis ng paglaki ni Lin Fang at papatayin dahil dito. Muling pinatunayan ni Lin Fang kung gaano siya kagaling pagdating sa cultivation. Ang mga cultivator ng ikalimang Zuan Qi layer ay mga overlord sa bansang Zuyu, sila ay tinuturing na ilan sa pinakamalakas na cultivator sa bansa, ngunit sa harap ni Lin Fang, sila ay papatayin. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay na si Lin Fang ay nakalusot lamang sa ikatlong layer ng Zuan Qi. Ano kaya siya sa hinaharap, pagkatapos na makalusot sa mas matataas na layer ng cultivation? Bumibilis ang tibok ng puso ni Duan Tianlang. Nang sumulyap si Lin Fang sa kanya, isang pakiramdam ng takot ang sumalakay sa kanyang puso at nagsimula siyang manginig mula ulo hanggang paa. Huwag kang matakot, hindi pa kita papatayin. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang na ikinagulat ni Duan Tianlang at ng mga tao sa lupa. Anong kahihiyan? Malakas na si Lin Fang para ipahiya si Duan Tianlang. Si Duan Tianlang ay walang iba kundi isang buffon kapag kaharap si Lin Fang. Maaaring patayin siya ni Lin Fang kahit kailan niya gusto, may kapangyarihan siyang paglaruan si Duan Tianlang at magpasya kung kailan siya mamamatay. Huminga ng malalim si Duan Tianlang, duguan ng kanyang mga mata, mukha siyang mabangis na hayop. Kaya lang niyang maghintay na patayin siya ni Lin Fang. Ang paghihintay para sa kanyang sariling kamatayan at hindi alam kung kailan ito magiging isang kakilakilabot na pakiramdam para kay Duan Tianlang, ito ay hindi matiis. Malinaw na alam niyang mamamatay na siya, hindi maiiwasan, pero hindi niya lang alam kung paano at kailan. Ang katotohanang wala siyang kontrol at maaari lamang maghintay para sa kamatayan ay nagdulot ng matinding paghihirap ni Duan Tianlang. Ang 36 na kababaihan ay nakikipaglaban pa rin kay Shihuan at nagawang sugpuin siya sa loob ng porma sayon, ngunit hindi nila siya nagawang patayin. Ang magkabilang panig ay tumangging matalo sa isa at sila ay nakulong sa isang pagkapatas. Sa sandaling iyon, malungkot ang mukha ni Shihuan. Malinaw niyang nakita na pinatay ni Lin Fang ang 4 na cultivator na iyon. Noong una, umaasa siya na mapatay ng 4 na cultivator si Lin Fang at pagkatapos ay tulungan siyang makatakas mula sa formation. Hindi niya akalain na papatayin ni Lin Fang ang 4 na cultivator ng ikalimang Zuan Qi layer. Kabaligtaran niyon ang gusto niya, maaaring sumali si Lin Fang sa kanila at madaling makitungo sa kanya. Bukod pa rito, talagang nabigla si Shihuan sa nakakatakot na kakayahan ni Lin Fang sa pakikipaglaban. Nakapasok pa lang siya sa ikatlong layer ng Zuan Qi at nagawa niyang patayin ang 4 na cultivator ng ikalimang layer ng Zuan Qi ng mag-isa. At saka, parang ang paggamit ng battle formation na para sa 36 na tao mag-isa ay isang madaling bagay. Mangangailangan ito ng malalim na pag-unawa sa mga porma sayon at isang napakalakas na kaluluwa para magawa ang ganoong bagay. Talagang napakatalino niya, at mas mapanganib pa, dumating si Lin Fang sa harap ng mga babae at ni Shihuan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Shihuan at malakas na sinabi, "Gusto mo akong patayin? Gusto mong patayin lahat ng dinala ko?" Shihuan, isa kang handal na hayop. Masyado kang mahina para makatakas sa sword formation na ito. Paano mo planong gawin ito mula doon? Ikaw ay walang iba kundi isang asong tumatahol mula sa loob ng hola. Nang marinig ni Shihuan ang pagpapahiya ni Lin Fang sa kanya, ang ekspresyon ng mukha nito ay naging mas malabnaw. Tinatawag siyang hayop ni Lin Fang, isang asong tumatahol sa hola. Si Shihuan ay isa sa 9 na opisyal ng Snow Dragon. Siya ay hindi kailanman napahiya sa ganoong paraan. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Biglang may espadang dumaan sa kanyang katawan at may lumabas na dugo. Nagulat ang karamihan. Pinagalitan siya ni Lin Fang, kaya mawawala ang kanyang focus sa paglaban sa pagbuo ng espada. Alam ni Shihuan ang ginagawa ni Lin Fang. Pinahiya siya ni Lin Fang sa harap ng napakaraming tao para makagambala sa kanya. Ngunit napakahirap para kay Shihuan na manatiling nakatutok, galit na galit siya. "Lin Fang, dapat kang mamatay." Galit na sigaw ni Shihuan.
Isang nakakatakot at brutal na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ay isang hayop na chi na bumaril sa kalangitan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamao sa hangin na nag-transform sa isang pares ng matalim na bahag dragon claws. Ang kanyang mga mata ay mukhang malupit at sanguinary. Roar! Ang diwa ng baha ng dragon ni Shihuan ay tumaas sa hangin at nagbigay ng nakakatakot na dagandong. Bumangga ang mga kuko ni Shihuan sa espadang chi na nakapalibot sa kanya sa pagtatangkang sirain ang balanse. Sa sandaling iyon, ang 36 na paalang na espada ay nagsimulang magpakawalan ng napakaliwanag na ilaw na bumaril patungo kay Shihuan, na pumipigil sa kanya na makalaya mula sa pagkakabuo ng espada. Roar! Roar! Umaatungal ang baha na dragon ni Shihuan habang ang mga kuko ay walang takot na humahampas, na nilipol ang lahat. Sunod-sunod na nasira ang 36 na ilaw na pinona. Nag-transform muli ang mga kamay ni Shihuan bilang matalas na bahag ng dragon. Dumudugo ang kanyang mga kamay ngunit patuloy niyang inaatake ang mga ilaw ng espada gamit ang kanyang mga kuko. Boom! Ang isang nakakatakot na mapang-api na enerhiya sa wakas ay naging dahilan upang ang mga babae ay biglang bumalik. Lalong naging agresibo si Shihuan at naglabas ng napakalaking halaga ng chi, na nakakagulat na nabuo sa tila isang tunay na dragon ng baha. Siya ay nag-break out. Ang mga mata ni Shihuan ay mabangis, sa wakas ay nagawa niyang makawala mula sa pagbuo ng labanan. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya na naging sanhi ng panginginig ng mga panloob na bahagi ng kanyang kaluluwa. Napakalaking nakamamatay na enerhiya at layunin. Itinaas ni Shihuan ang kanyang ulo at tiningnan ang nakakatakot na itim na espada, na puno ito ng kamanghamanghang itim na nakamamatay na enerhiya, ngunit sa parehong oras, ang itim na espada na iyon ay naglalaman ng nakakapasong kapangyarihan ng araw, ang itim na enerhiya na iyon ay napuno ng araw chi. Gaano nakakatakot? Itinaas din ng mga tao ang kanilang mga ulo upang makita ang itim na espada na nilamon ng apoy. Ang mga apoy ay nagninangas sa labas ng itim na espada. Mayroong dalawang malakas na enerhiya na pinagsama sa loob ng espada, ito ay kahanga-hanga. Ang espada ay puno ng malakas na layunin ng espada. Ang espada ni Linfang ay napakainit na parang araw, ngunit may halong madilim na nakamamatay na enerhiya. Habang bumababa ito mula sa langit, lalo itong tumindi at lumakas ang bilis nito. Sa isang iglap, nakarating ito sa harap ni Shihuan. Nagpatinag si Shihuan at ang dambuhalang baha na dragon na nabuo ni Chi ay sumalakay sa espada ni Linfang. Ang taybak na iyon ay may determinasyon na sirain ang lahat ng bagay sa landas nito, kabilang ang baha na dragon. Naglabas si Shihuan ng isang malakas na purong chi para harangin ang espadang iyon habang mabilis itong umatras. Gayunpaman, nagpatuloy ang espada ng walang hadlang at tumalsik ang dugo sa hangin. Isang malalim na sugat ang hiniwa sa dibdib ni Shihuan, na nagbabad sa kanyang katawan ng dugo. Nanginginig si Shihuan habang tinitingnan ang sugat na iyon, napakabangis niya at tinitigan ng masama si Linfang. Ako, si Shihuan, ay sumusumpa na papatayin kita, Linfang. Galit na sabi ni Shihuan, ang kanyang katawan ay kumikislap habang siya ay bumaril sa malayo, nag-iiwan ng bakas ng dugo habang siya ay tumatakbo palayo. Si Shihuan, isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan-Chi, ay tumatakas habang ang buntot ay nasa pagitan ng kanyang mga binti. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 474, pagkawasak. Ang banta ni Shihuan ay umalangaw sa kalangitan ng Imperial City. Pinanood ni Linfang ang pagtakas niya sa abot tanaw, ngunit hindi siya hinabot. Sinabi mo lang na papatayin mo kaming lahat, pero nakatayo pa rin kami do. Ikaw ang tumatakas na parang asong dala. Sabi ni Linfang na ang boses ay umalangaw sa kalangitan hanggang sa umabot ito kay Shihuan, na naging dahilan ng pagbubunya ng dugo. Tama si Linfang, ilang sandali noon, sinabi ni Shihuan na papatayin niya ang lahat ng naroon, ngunit ngayon, tumatakas siya na parang asong gala. Isang maringgan na opisyal ng Snow Dragon Guards ang tumatakas mula sa isang binata na wala pang 20 taong gulang. Bukod pa rito, pinatay ni Linfang ang kanyang mga tauhan, 5 cultivator ng ika-5 Zuan-Chi layer. Pinahiya siya ni Linfang, ngunit wala siyang magagawa para mabawi ang kanyang prestihiyo. Sa wakas ay nawala si Shihuan sa abot tanaw. Nakita ng mga tao ang 36 na mga silhouette ng kababaihan na kumikislap upang bumalik upang sumama sa tropa, na parang walang nangyari, para silang mga shadow guard ni Linfang. Ang mga tao sa ibaba ay nakatingin kay Linfang at nakaramdam sila ng kakaibang sensasyon na nanag sa kanila. Nakatakas si Shihuan at ngayon ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang gagawin ni Linfang sa Holy Courtyard? Walang makakapidyan kay Linfang at sa kanyang hukbo sa Holy Courtyard ng Zuyu. Sinulyapan ni Linfang ang mga tao na may malamig at walang emosyong mga mata habang naglalabas ng nakamamatay na chi. Sa sandaling iyon, ito ay tulad ng sinabi ni Yan Yupingsheng, nagsimula siyang lumakad sa landas ng pagpatay na nagdudulot ng mga bloodbath saan man siya pumunta. Ang isang tao ay magkakaroon ng maraming mga pagpipilian na gagawin sa buong buhay niya, ngunit ang isang maling pagpili ay maaaring humantong sa kanilang kamatayan. Ang mga taong ito ay nagpasya na sumali sa Holy Courtyard ng Zuyu. Nagpasya silang sumali kay Duan Tianlang, sa makatuwid, sila ay mga kaaway ni Linfang. Hindi siya magpapakita ng awa sa kanyang mga kaaway. Nanatiling tahimik si Linfang habang naglalabas ng mapang ipeng chi na halos naging sanhi ng problema sa paghinga ng mga tao sa ibaba. Lahat ay nakatitig kay Linfang na nagsabi. Noong nakaraan, si Duan Tianlang ay nagpunta upang sirain ang Yunhai Sect upang likhain ang Holy Courtyard ng Zuyu. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay itinayo gamit ang dugo ng Yunhai Sect,
Dahil lahat kayo ay sumali sa Holy Courtyard, lahat kayo ay magdurusa sa paghihiganti ng Yunhai Sect. Ang isang utang sa dugo ay babayaran sa dugo, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay dapat mapahamak. Mabagal na sabi ni Linfang habang bahagyang nakataas ang kanyang kamay. Mamatay. Nang sabihin ni Linfang ang salita, nagsimulang maninang ilang armored cavalry na nagpayanig sa lupa. Inilabas din nila ang kanilang nakamamatay na enerhiya na pumailan lang sa langit. Libu-libong mga tropa ng Chi-Xi ang sabay-sabay na naglalabas ng kanilang chi na ganap na bumabalot sa Holy Courtyard ng Zuyu mula sa bawat direksyon. Pakiramdam ng mga mahihinang estudyante ay parang umalis ang hangin sa kanilang mga baga at nanginginig ang kanilang mga tuhod. Nakakatakot ang nakamamatay na chi ng tropa ng Chi-Xi. Mamatay. Si Linfang ay talagang lilipulin ang Holy Courtyard ng Zuyu. Ang kakilakilabot na hiyawan ay nagsimulang mapuno ang hangin mula sa bawat direksyon. Nagpanik ang mga estudyante ng Holy Courtyard. Nagsisimula na ang patayan. Ang Holy Courtyard ay dapat na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa bansa. Sabi ni Linfang habang nakatingin kay Duan Tianlang at malamig na nakangiti. Ngayon, makikita mo sa sarili mong mga mata kung paano ko sisirain ang Holy Courtyard ng Zuyu. Alam mo na ang Yunhai Sect ay nabuhay muli. Ang lahat ng iyong mga balak na lipulin ang Yunhai Sect, patayin si Uncle Liu, itaas ang status ng Holy Courtyard, at iba pa, ay tapos na. Wala ka nang magagawa. Namatay ang iyong anak, ngayon ikaw, Duan Tianlang, ay mamamatay din. Sabi ni Linfang na ang mga salita ay kasing talis ng mga karayom. Pumatak sa isipan ni Duan Tianlang ang mga salitang iyon. Sinubukan ni Duan Tianlang, sa lahat ng naiisip na paraan, na mag-set up ng mga tusong pakana at mga pakana upang madagdagan ang kanyang sariling kapangyarihan. Ilang beses na niyang sinubukang patayin sina Linfang at Liu Kanglan. Gusto niyang gamitin ang mga ito bilang mga stepping stone para lumago ang Holy Courtyard, ngunit sa huli, lahat ng plano niya ay natupad. Dumating si Linfang sa Holy Courtyard ng Zuyu at ganap na itong sisirain. Mula sa araw na iyon, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay mawawala sa kasaysayan. Ano ang nakuha ni Duan Tianlang sa lahat ng kanyang balak? Patay na ang kanyang anak at ngayon, papatayin din siya ni Linfang. Ang hangin ay napuno ng mga hiyawan at kakilakilabot na hiyawan, ang kapaligiran ay nakakatakot. Ang mga miyembro ng Holy Courtyard ng Zuyu ay natakot. Umalangaw sa buong Imperial City ang kanilang mga hiyawan at hiyawan. Sa di kalayuan, maraming tao ang nanunood sa massacre. Si Linfang ay nakarating hanggang sa Holy Courtyard ng Zuyu at ngayon ay kinakatay sila, nang walang konsensya at walang awa. Linfang, napakalupit mo. Sigaw ng isang tao sa kanilang sandali kung nawalan ng pag-asa. Si Linfang ay nanatiling walang emosyon at walang ekspresyon. Kailangan niyang maging malupit at walang awa sa kanyang mga kaaway. Linfang, bakit mo kami papatayin? Sumama lang kami sa Holy Courtyard ng Zuyu para maging mas malakas. Hindi ba ito isang pagkakamali? May sumigaw kay Linfang na may dugong mata. Ang Yunhai Sect ay nawasak at ang mga tao nito ay kinatay, ito ba ay isang pagkakamali? Sabi ni Linfang habang malamig na nakatingin sa taong sumigaw. Sa mundong ito, walang gustong pasanin ang responsibilidad ng kanilang mga aksyon, dahil ang mahalaga lang sa kanila ay kung sino ang malakas at kung sino ang mahina. Ginawa iyon ni Duan Tianlang. Inosente ako. Sinira ni Duan Tianlang ang Yunhai Sect para itayo ang Holy Courtyard ng Zuyu, pero hindi kanya pinilit na sumali dito. Naging estudyante ka ng Holy Courtyard ng Zuyu at kaaway ng Yunhai Sect. Pagkatapos gamitin ang cultivation manuals na nakuha mula sa pagsira sa aking Yunhai Sect para linangin at lumakas, pagkatapos na sinasadyang makinabang mula sa dugo ng aking Yunhai Sect, maaari mo pa bang i-claim na ikaw ay inosente? Galit na sigaw ni Linfang habang naglalabas ng nakamamatay na enerhiya na nagpailing sa taong iyon mula ulo hanggang paa. Simula noong sumali ka sa Holy Courtyard ng Zuyu, mawawala ka na kasama nito. Alam mong nakinabang ka sa dugong ibinuhos ng banal na loob at ang dugo ay nasa iyong mga kamay din. Sabi ni Linfang. Sa isang iglap, isang nakabaluti na kabayo ang dumaan sa tao at isang mahabang sibat ang tumusok sa kanyang lalamunan. Namatay siya na nakadilat pa ang mga mata. Sino ang gustong managot sa kanilang mga pinili? Nang kunin ni Duan Tianlang ang mga tao para sirain ang Yunhai Sect, karaniwang kaalaman sa buong bansa, alam ng lahat ang tungkol dito. Ang pagsali sa Holy Courtyard ay nangangahulugan ng pagkakakitaan mula sa dugo ng Yunhai Sect at sa gayon, naging kaaway nito, iyon ang pinili ng bawat miyembro na sumali. Si Linfang, bilang patriarch ng Yunhai Sect, ay may katwiran sa pagsira sa Holy Courtyard ng Zuyu at pagpatay sa mga miyembro nito. Ang pagpatay sa Yunhai Sect ay kailangang ipaghiganti. Napakakaunting tao ang nakakaalam ng mga responsibilidad na iniatang sa mga balikat ni Linfang. Noong nawasak ang Yunhai Sect, ang buhay ni Linfang ay iniligtas ng patriarch at mga elder ng sekta, inialay nila ang kanilang buhay para iligtas siya. Hindi makakalimutan ni Linfang ang araw na iyon at ang mga taong namatay para iligtas siya. Kinailangan niyang patayin ang mga miyembro ng Holy Courtyard para ipaghiganti ang lahat ng namatay. Sa makatuwid, kahit na ang mga miyembro nito ay kasangkot sa pagkawasak ng Yunhai Sect o hindi, papatayin pa rin sila ni Linfang. Papatayin niya sila dahil nailigtas ng Yunhai Sect ang kanyang buhay at ang mga taong ito ay kusang loob na naging mga kaaway ng Yunhai Sect. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay kanyang mga kaaway at kailangan nilang sirain mula sa mga ugat nito. Linfang. Sigaw ng isa pang tao. Nakita lang ni Linfang ang isang tao sa lupa na bumangon sa hangin at dumating sa kanyang harapan bago sinabi. Linfang, naaalala mo ba ako? Isa akong disipulo ng Yunhai Sect, gusto kong bumalik sa Yunhai Sect. Bumalik sa Yunhai Sect.
Tiningnan ni Lin Fang ang taong iyon na may mapanuksong ngiti. Ang taong iyon ay si Tu Fu, isang dating disipulo ng Yunhai Sect. Oo, Lin Fang, miyembro ako ng Yunhai Sect, kapwa disipulo, kapatid. Napilitan kaming sumama sa Holy Courtyard ng Zuyu noong nakaraan. Ang tanging hiling ko lang ay makabalik sa Yunhai Sect. Maraming tao sa lupa ang sumisigaw din ng mga katulad na bagay. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga disipulo ng Yunhai Sect at nakatayo sa isang grupo sa ilalim ni Lin Fang. Gusto ninyong bumalik, ngunit ayaw namin ng mga taksil. Sabi ni Lin Fang sa malamig at hiwalay na tono. Ang kanyang espada ay bumaba mula sa langit at pagkatapos ay pinatay si Tu Fu at ang iba pang mga disipulo. Pinatay niya silang lahat. Dahil pinagtaksilan mo ito, anong lakas ng loob mong tawagin ang iyong sarili na isang disipulo ng Yunhai Sect, isang grupo ng mga walang hiyang tao? Sabi ni Lin Fang habang nananatiling walang ekspresyon. Ang patayan ay nagpapatuloy at ang kakilakilabot na hiyawan ay walang tigil na pumupuno sa hangin, ang dugo ay natakpan ang lupa ng Holy Courtyard ng Zuyu, ang lupa ay basang-basa. Sa hangin, isang silweta ang gumagalaw nang hindi naglalabas ng kahit isang tunog. Gayunpaman, sa isang iglap, gumalaw din si Lin Fang, tulad ng hangin at dumating sa harap ng tumatakas na figure, nang hindi tumitingin sa kanyang direksyon. Duan Tian lang, gusto mo na bang umalis? Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Namutla ang mukha ni Duan Tian lang, pinaglalaroan siya ni Lin Fang. Sinisira niya ang Holy Courtyard ng Zuyu at pinipilit siyang manood. Malamig ang mga mata ni Duan Tian lang. Bigla niyang pinakawalan ang kanyang dalawahang espiritu, isang napakalaking itim na selyadong pinto na espiritu at isang nakasisilaw na espiritu ng espada. Gayunpaman, ang kanyang silver spirit ay mayroon lamang 3 pinto, ibig sabihin ang kanyang dugong espiritu ay mas mahina kaysa karaniwan. Gumawa siya ng ilang mga simbolo gamit ang kanyang kamay at ang mga selyadong pinto ni Duan Tian lang ay biglang lumipat patungo kay Lin Fang habang siya ay sumigaw. Sil. Ang 3 pinto ay bumaril patungo kay Lin Fang sa pagtatangkang silyuhan siya. Iyon ay kapangyarihan ng kaluluwa. Nararamdaman ni Lin Fang ang soul power na ginagamit, parang ang silver spirit ay maaaring umatake sa kaluluwa ng isang tao. Ngunit para kay Lin Fang, ang espiritu ng selyadong pinto ni Duan Tian lang ay tila mahina. Hindi mo ba iniisip na walang kabuluhan ang pagsisikap na lumaban sa akin? Pagkatapos ay pinakawalan ni Lin Fang ang kanyang makapangyarihang kaluluwa at ang milyon-milyong surplus na kaluluwa ay lumikha ng isang alon na binomba ang mga selyadong pinto at sinira ang mga ito. Marahas na nanginginig si Duan Tian lang at umubo ng dugo. Sa katunayan, kapag kaharap si Lin Fang, si Duan Tian lang ay talagang walang pagkakataon. Napakapangit ng soul power ni Lin Fang, magagamit pa niya ang kanyang kaluluwa para direktang atakehin ang mga selyadong pinto. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 475. Patayin mo ang sarili mo. Bigla ding naglaho ang dambuhalang sword spirit ni Duan Tian lang, mukha siyang malungkot at nalulungkot. Ang lalaking iyon, na dati ay may malaking ambisyon, ay tumanda na. Parang hindi ako makakatakas, mamamatay na ako. Sabi ni Duan Tian lang, siya ay sumuko. Walang kwenta ang pagsubok sa kanyang lakas, wala na siyang magawa. Walang sinabi si Lin Fang, anuman ang mangyari, si Duan Tian lang ay mamamatay. Hinayaan siya ni Lin Fang na mabuhay ng ganoon katagal para lamang makita niya ang pagkawasak ng Holy Courtyard ng Zuyu sa kanyang sariling mga mata. Walang humpay na kumikislap ang mga mata ni Duan Tian lang, naisipan niyang magpakamatay ngunit may pag-asa pa rin siya, baka may magligtas pa sa kanya, baka isang malakas na cultivator ang mamagitin. Di kalayuan, maraming siluet ang kumikislap habang papalapit, nakikita nila ang pagdanak ng dugo sa Holy Courtyard ng Zuyu, duguan ang kanilang mga mata. Ito ang mga mayayaman at marangal na tao na may impluwensya sa Imperial City, ang kanilang mga anak ay mga estudyante sa Holy Courtyard ng Zuyu, ngunit sa sandaling iyon, pinapatay sila ni Lin Fang, kasama ang kanilang mga anak. Isang cultivator ng unang Zuan Chi layer ang bumangon sa hangin at dumating sa harap ni Lin Fang at nagsabi. Lin Fang, ang aking angkan ay may ilang mga estudyante dito sa Holy Courtyard ng Zuyu, hindi ka ba maaaring maging maluwag at pabayaan sila? Aalis na kami agad. Tumingin si Lin Fang sa taong iyon at sinabi sa walang malasakit na tono. Kilala ba kita? Kalmado si Lin Fang, ngunit malinaw ang kanyang mensahe, na ikinagulat ng cultivator. Kilala ba siya ni Lin Fang? Ano ang nagbigay sa kanya ng karapatang magtanong ng ganoon kay Lin Fang? Asar ka, kung hindi, papatayin din kita. Sabi ni Lin Fang na ikinagulat ng magsasaka. Kung hindi umalis ang taong iyon, papatayin din siya ni Lin Fang. Buntong hininga. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo. Puno ng poot ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang magawa kapag kaharap si Lin Fang, siya ay masyadong mahina. Lin Fang, ano ba? Sobra ka na. Alam mo ba kung ilan sa ating mga tao ang nag-aaral dito at pinapatay mo silang lahat? Sabi ng isa pang cultivator ng unang Zuan Chi layer habang nakatitig kay Lin Fang, ang mga mata ng taong iyon ay puno ng poot at galit. Humakbang si Lin Fang at pinakawalan ang kanyang nakakatakot na nakamamatay na China bomb alot sa katawan ng taong iyon at naging sanhi ng kanyang pagiling. Natakot ang taong iyon at namutla ang mukha nito. Nakakatakot ang nakamamatay na enerhiyang iyon. Nang maramdaman ng taong iyon ang nakamamatay na enerhiya, nagsisi siya sa pagsasalita, nagalit siya kay Lin Fang. Ano ang naging katangahan niya para gawin iyon? Ngunit huli na para sa pagsisisi. Ang nakamamatay na espada ni Lin Fang ay bumaba mula sa langit at ang tao ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago ang nakamamatay na espada ni Lin Fang ay tumusok sa kanyang ulo. Isang bukal ng dugo ang agad na bumulwak mula sa butas sa pagitan ng kanyang mga kilay.
Ang hakbang na iyon ay natulala sa mga taong nasa likuran niya na agad namang tumigil sa pag-usad. Nakalimutan nilang lahat ang sasabihin nila kanina, hindi na sila naglakas loob na makipag-usap kay Lin Feng. Si Lin Feng ay hindi makikipagtalo sa kanila, tanging ang kanyang espada lamang ang tutugan at lulutasin ang anumang problema nila. Bumalik na tayo. Sabi ng isa pang tao habang tumalikod at umalis sa Holy Courtyard ng Zuyu. Kahit galit sila sa kanya, hindi na sila naglakas loob na galitin siya. Kung magagalit sila sa kanya, walang magliligtas sa kanila, at ayaw nilang mamatay. Ang ibang mga tao ay nakakuyom ang kanilang mga kamao at umuungol ng galit. Kinasusuklaman nila si Lin Feng, sinisira niya ang Holy Courtyard ng Zuyu at pinapatay ang mga nakababatang henerasyon ng kanilang clan. Ngunit hindi man lang sila bibigyan ni Lin Feng ng kahit isang pagkakataon sa buhay. Papatayin niya silang lahat. May isang tao na mukhang malabo, ang taong iyon ay nakasuot ng asul na damit. Ito ay tiyak na ang malakas na cultivator na nakilala ni Lin Feng sa nakaraan, ang isa mula sa Bai Clan. Noong nakaraan, si Lin Feng ay nakapatay ng maraming tao mula sa Bai Clan at ang taong iyon na nakasuot ng asul na damit ay pumunta sa Celestial Academy upang patayin si Lin Feng, ngunit napilitang umalis. Ngayon, karamihan sa mga batang cultivator ng Bai Clan ay umalis sa Celestial Academy at mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, kasama ang kanyang sariling anak. Papatayin silang lahat ni Lin Feng sa isang massacre. Tara na at humanap tayo ng ibang taong lalaban sa kanya. Maaari nating dalhin ang ilan sa kanyang mga kaaway, baka tumulong ang mga tao mula sa Yu Clan o sa One Show Sect, sama-sama natin siyang talunin. Maghihiganti tayo. Sabi ng cultivator na nakaasul na damit. Ang iba naman ay mukhang malabo at bahagyang tumanggo bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, mahahanap nila ang mga kaaway ni Lin Feng para tumulong sa paghihiganti. Ang cultivator na nakasuot ng asul na damit ay nagsasalita sa napakababang boses, kaya sigurado siyang hindi siya narinig ni Lin Feng, ngunit nakalimutan niya ang pagkakaiba sa antas ng kanilang cultivation. Ang pandinig ni Lin Feng ay mahusay na binuo at ang kanyang mga pandama ay talamak sa paglilinang ni Lin Feng, parang sinigaw ito ng lalaki sa mga tainga ni Lin Feng. Paghihiganti. Kailan? Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng pagkakataon. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng na nagpang-inag sa cultivator na iyon sa asul na damit. Pagkatapos, malamig na tumawa si Lin Feng. Kung hindi ka nagpunta dito, hindi na kita maaalala, ang Bai Clan ay katawa-tawa pa rin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng asul na damit ay nanginginig habang iniikot ang kanyang ulo, tiningnan niya si Lin Feng sa masamang paraan. Ba daw, nasaan ka? Sigaw ni Lin Feng. Sa isang iglap, isang silweta na may tansong maskara ang bumangon sa hangin. Siya ay tumingin lubhang brutal at marahas, tulad ng isang taler. Ba daw, ikaw at si Mr. Wu, magsama ng 1,000 tao at magtungo sa Bai Clan, pagkatapos ay lipulin ang buong angkan. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Tumanggo si Badaw at sumama kay Mr. Wu. Tsaka takot na takot ang mga taong pumayag na lang na maghiganti. Lilipulin ni Lin Feng ang kanilang buong angkan. Gaano nakakatakot. Napahamak ang Bai Clan, walang makakapagligtas sa kanila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanginginig, dahil nagsalita siya, at dahil inakala niyang hindi siya maririnig ni Lin Feng, inihatid niya ang kanyang angkan, ang Bai Clan, sa kamatayan nito. Lilipulin ni Lin Feng ang kanyang buong bloodline. Naaalala pa rin niya kung kailan niya pinahiya at ikinagalit si Lin Feng noong nakaraan. Ngayon ay mas malakas na si Lin Feng kaysa sa nakaraan, ngunit siya ay tanga pa rin upang galitin siya. Hindi ko akalain na ang isa sa mga dati kong kaaway ay magiging handgal na pumunta rito at ligawan ang kamatayan. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Humakbang siya at kumurap-kurap sa ere, agad namang napatras ang ibang nakapalibot sa lalaking nakablo na damit. Si Lin Feng ay isang Green Reaper, hindi nila gustong magalit sa kanya, kung gagawin nila, malapit na silang may akap ni kamatayan. Alam ng nasa katanghaliang gulang na nakaasol na damit na hindi niya kayang labanan si Lin Feng kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit makakatakas kaya siya. Tumitaw si Lin Feng dala ang kanyang nakamamatay na espada at agad na pinatay ang lalaki ng walang pagsisikap. Isa pang cultivator ng Zuan-Chi layer ang pinatay dahil sa kalokohan. Madaling mapatay ni Lin Feng ang mga cultivator sa mga unang layer ng Zuan-Chi layer, sapat na ang isang paggalaw. Hindi nila naiwasan ang mga atake niya at hindi sila nakatakas. Pinagmasdan ni Lin Feng ang bangkay habang ito ay nahulog, mukhang walang emosyon pa rin siya. Noong nakaraan, pumunta siya sa Celestial Academy para patayin si Lin Feng. Kinamumuhian ni Lin Feng ang Bai Clan, nanumpa siya na sisirain niya ang mga ito sa nakaraan, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagkamuhi sa kanila ay natabunan at pagkatapos ay nakalimutan na niya ang tungkol sa kanila. Si Lin Feng ay may isang malakas na kaaway, ang Yu Clan, kaya nakalimutan niya ang tungkol sa Bai Clan mula sa kanyang nakaraan. Ngunit isang tao mula sa Bai Clan ang talagang nagpakita at nagdulot ng gulo, hindi ba natatakot sa kamatayan ang handgal na ito? Ang pagkasira ng kanilang angkan ay maaaring maging sanhi ng pagbuti ng pagtrato sa mga alipin. Tahimik na umalis ng tao. Hindi sila nang ahas na magsalita, ayaw nilang magalit si Lin Feng, kinakatay niya ang nakababatang henerasyon, ngunit kailangan nilang tanggapin ang kahihiyan o baka patayin niya ang lahat ng henerasyon ng kanilang angkan. Kailangang umalis muna sila at ikalawa ang paghihiganti. Napuno pa rin ang nakakakilabot na hiyawan ng hangin ng Imperial City. Tumingin si Lin Feng sa Holy Courtyard ng Zuyu, ang araw ay maliwanag na nagliliwanag sa maliwanag na pulang lupa, ito ay tila isang napakalaking carpet ng dugo. Ngayon ang Holy Courtyard ng araw ng paghuhukom ni Zuyu. Nilipol ni Lin Feng ang Haoyu Sect at ang Ice and Snow Mountain Village. Ngayon ay dumating siya upang lipulin ang banal na loob ng Zuyu.
Sa paghihiganti, natamo ni Linfang ang puot ng maraming tao. Ang unti-unting paglubog ng araw ay nagsilang ng malarosas na ulap sa abot tanaw. Ang Imperial City ay biglang sinalakay ng isang mapanglo na kapaligiran. Si Duan Tianlang ay nakatayo sa tuktok ng cultivation tower, siya ay buhay pa. Hindi malayo sa kanya si Linfang, ngunit hindi man lang siya tinitingnan, itinaas lang niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Gayunpaman, naunawaan ni Duan Tianlang na nalalapit na ang kanyang wakas. Walang makakapagligtas sa kanya, walang dumating para lumaban kay Linfang. Si Duan Tianlang ay nag-iisa, siya ay inabandona. Nagsisisi ka ba? Walang pakialam na tanong ni Linfang habang nakatingin sa malarosas na ulap. Si Duan Tianlan ay nanatiling tahimik at mukhang nag-iisip saglit, pagkatapos ay tumango siya at sinabi. Nagsisisi ako, ngunit ang huling tumawa, siya rin ang pinakamatagal na tumatawa. Ang taong iyon ay hindi magiging ikaw. Linfang. Pagkatapos ay narinig ni Linfang na tumawa si Duan Tianlang, ang kanyang tawa ay parehong masama at naghisteryo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Linfang ang sinabi ni Duan Tianlang, sumagot lang siya ng, dapat kang magpakamatay. Magpakamatay. Si Linfang ay mahinahong nagsasabi sa isang maharlika mula sa hukuman ni Zuyu at isang miyembro ng Duan Clan na magpakamatay.